Po ating pinakamamahal na Pinoon, mga minamahal. Glory to God sa pagkakataong ito, mga kapatid. Praise God, tayo pong lahat, mga minamahal. Bago po tayo mag-aral po ng salita ng Diyos, tayo po muna ay dumako po sa isang panalangin upang ang gabay patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon ay patuloy pong sumaatin. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O po dakila at pagpala naming Ama, Diyos, Amang Banal. Sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin po at pagluhod ng aming dearly beloved pastor, patuloy po kami nagpupuri sa iyo, nagkapasalamat sa iyo, malapino sa mga naunang bahagi ng iyong panalagawain ng pinagpala at nilangisan. Salamat po dakilang Diyos sa bawat kapatirang narito na kapagkaisa sa paglilingkod at pagpupuri sa iyo. Salamat po sa kalakasan, sa pag-iingat mo, mahal na Panginoon. Lord God, minsan pa sa pagkakataong ito, patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, sa aming mga pagkukulang, saan mo po kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa aming mga kahinaan, sa mga pananalita na hindi po namin nabantayan, mahal na Panginoon, patawarin niyo po kami, bagamat hindi po kami karapat-dapat sa gabing ito, mahal na Panginoon, ang iyong patnubay at gabay sa pag-aaral ng amin ng iyong banal salita, mahal na Panginoon, kayo po, O Diyos, ang magbigay ng pag-unawa at karunungan, buksan niyo po, O Diyos, ang aming malalim na kaisipan, patungkol po sa iyong banal na mensahe upang ito po yung aming patuloy na maunawaan at maintindihan. Sa pangalan ni Jesus, lagapan mo lamang po, O Diyos, ng pag-ibig at kapangyarihan ng aming pag-usapan, na ito po, O Diyos, maging kapakipakinabang sa bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ang dalang mahal pastor, ito po ang aming samot panalangin at sama-sama namin sinasaway lahat ng uri at masagabaladang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. In the name of Jesus, cast out and be frozen. In Jesus' name, demons of unbelief, demons of doubt, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po mga minamahal ang ating napakabait na Diyos. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God, sapagkat muli po tayo, mga minamahal, tinipon ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito upang siya ay ating patuloy na mapaglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito, mga minamahal. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na uri ng pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, ang walang hanggang pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang gising at buhay na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God at ang dobleng paggalang, respeto, mga minamahal, patuloy po natin ipinapaabot sa ating mga magulang sa Panginoon. At gayon din po, mga minamahal, hindi po natin makakalimutan ang mga pinagpalang aral at turo po ng ating dearly beloved pastor, Evangelist Wilde Almeida. Gayon din po, mga minamahal, ng ating pong beloved assistant pastor, Lina Comon Almeida. Praise the Lord. At tayo din po, mga minamahal, ay nagpapaabot po ng pagbati, praise God, pagmamahal sa mga beloved Almeida children, the whole Almeida family, mga minamahal. Gayon din po, mga minamahal, ang pagbati din po sa lahat po ng mga ginagamit po ng ating dakilang Diyos sa banal na ubasan sa lugar na ito, sa nangasiwa po sa lugar na ito, mga minamahal. Praise God sa ating pong mga manunugtog, sa ating pong mga awit, sa pangasiwa po ng ating minamahal, ginagalang na beloved ordained preacher, Dick Saez, sa kanya pong beloved wife, beloved Sternel, sa kanyang buong sangbahayan, at gayon din po, mga minamahal, sa atin pong lahat na narito. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat sa mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Muli po nating palakpakan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So, mga minamahal, praise God, sa gabing ito, mga kapatid, tayo po muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal, muli po nating ilabas yung ating mga banal na aklat, yung ating mga Biblia, yung ating mga panulat, talasulatan, mga minamahal, upang, praise God, hindi po natin makalimutan at kung may pagkakataon po, mga minamahal, muli po nating mabalikan ang ating mapag-aralan sa gabing ito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal, buksan po natin, mga kapatid, ang ating mga Biblia sa ating unang talata na babasahin. Dito po, mga minamahal, sa Ebanghelyo po, mga minamahal, ayon po kay Mateo, Kabanatang 19, simula po sa 27, talon po sa 29. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 27, talon sa 29. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga ba ang aming kakamtin namin?" Sa 29, "At ang bawat mag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tag-iisang daan
at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid sa pagkabasa ng salita ng ating napakabait na Diyos mga minamahal. Sa pagkakataong ito mga minamahal, bibigyan po natin ng pamagat ang ating mapag-usapan, kapakinabangan. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Praise God. Mga minamahal, ako po ay naniniwala mga kapatid na ang bawat ginagawa ng tao mga minamahal ay mayroong kapakinabangan para sa kanyang sarili. Kayo rin po mga minamahal, naniniwala po ba kayo? Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang isang tao mga minamahal, kapag siya ay nagtatrabaho, anumang uri ng trabaho mga minamahal, maging ito ay mabuti o masama, ito po ay mayroong kapakinabangan sa kanya. Amen. Kapag ang isang tao mga minamahal ay naghahanap buhay, ang magiging pakinabang niya po mga minamahal, mapoprovide niya ang pangangailangan ng kanyang sarili o maging ng kanyang mga loved ones o ng buong sangbahayan niya. Amen. Kung mang-hold up ka man mga minamahal, ito pa rin po kahit masama. Kaya ginawa mo sapagkat mayroon kang inaasahang kapakinabangan. Di po ba mga minamahal? Praise God. Mang-hold up ka, praise God, pag hindi ka nahuli ng pulis, inaasahan mo na yung hinold up mo magkakaroon ka ng salapi. Bagamat masama, pero mga minamahal, bagamat ito po ay mayroong kapakinabangan kang tinanggap, pero ito po mga minamahal, mayroong kaparusahang naghihintay sa iyo pag nahuli ka. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit na po, mamulot ka lang ng patpat, mga minamahal, mayroon po tayong inaasahang kapakinabangan. Makapagluto po tayo ng ating mga pagkain para sa ating sarili, para sa ating pamilya. Sa atin po mga beloved sisters, naglalaba po tayo. Ano po, bagamat nakakapagod ang paglalaba mga minamahal, pero mayroon kang kapakinabangan dito. Amen? Mayroon kang inaasang kapakinabangan. Ano po yun mga minamahal? Yung ating mga maruruming kasuotan, iyan po ay ating malabhan at muling maisuot. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga estudyante, sila po mga minamahal ay nagtsatsaga. Bagamat hindi lang araw o buwan ang kanilang binibilang sa pag-aaral, kundi taon mga minamahal. From 6 years old, kung hindi po ako nagkakamali, siguro nga po 5 pa mga minamahal. Until na sila ay dumating sa tamang edad, sila po mga minamahal ay nag-aaral. Ano po yung kanilang kapakinabangan? Sila po mga minamahal ay umaasa na balang araw dahil sa pag-aaral makatapos, sila po mga minamahal makatulong sa kanilang sarili, makatulong sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng isang desente at magandang trabaho. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo naman po ngayon, mga kapatid, ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen. Praise God. At sa ating ginagawang paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon ba tayong magiging kapakinabangan? Everybody say, praise the Lord. Ayon po sa ating binasa, mga minamahal, sa talatang 27 ng Mateo 19, mga minamahal, nagtanong si Pedro sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, sa 27, nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? Napakagandang katanungan. Amen. Tayo po mga minamahal, iniwan po natin ang lahat ng ating mga kalayawan. Ang lahat ng ating karangyaan, yung ating mga personal na kaligayahan sa buhay, ating tinalikuran alang-alang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsasakripisyo po tayo, dumadalo po tayo mga minamahal ng 3 beses, nagsusumikap po tayo mga minamahal, iniiwan po natin yung ating mga negosyo, yung ating mga hanap buhay mga minamahal, uma-absent po tayo, yung ating mga tindahan, sinasaraduhan po natin. Alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano ang ating kakamtin? Ang sabi po mga minamahal ng 29, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Isang gising at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal.
So napakalinaw mga kapatid ng sinagot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iniwan mo ang iyong ama at ina. Iniwan mo ang iyong mga kapatid. Iniwan mo ang iyong mga pag-aari alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ko nga kanina, tinalikdan mo ang lahat ng mga kasayahan mo dito sa sanlibutan, kundi ikaw ay naglingkod sa Diyos ng buong katapatan. Mga minamahal, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay tatanggap ng tig-100 at mayroong panglangit na naghihintay po sa atin. Napakaganda mga minamahal ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't sa atin pong ginagawang ito mga kapatid, tandaan po natin mga minamahal, hindi po tayo nagsasapalaran mga minamahal. Hindi po tayo nagtsatsyamba mga minamahal. Hindi po tayo nagbabaka sakali mga kapatid. Amen. Kundi, lalong hindi po tayo mga minamahal sumusuntok sa hangin. Kundi sigurado po natin mga minamahal na tayo po ay mayroong tatanggapin gantimpala buhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katunay po mga minamahal, minsan maraming pagsubok tayong pinagdaraanan mga kapatid. Minsan gusto mo nang umayaw, gusto mo nang bumitaw. Minsan maraming praise God, mga kahirapan tayong pinagdaraanan mga minamahal. Minsan nadadala na po tayo minsan ng sanlibutan. Pero tayo po mga minamahal ay nagpupumilit, nagsusumikap, masunod pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Ayaw nating mapahamak. Ayaw natin sa masamang kapakinabangan. Kundi ang nais natin mga minamahal, doon sa piling ng Diyos, yung walang hanggang buhay na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit itakwil po tayo ng ating mga mahal sa buhay, kahit itakwil po tayo ng ating magulang, may mga ganitong kapatiran mga kapatid na dumaan sa ganitong uri ng pagsubok. Itinatakwil mga minamahal ng mga mahal sa buhay. Minsan mga minamahal, yung kanilang pamana hindi ibinibigay sa kanilang mga kapatid. Pero tunay na pinagpala ng Diyos ang ganitong uri ng pananampalataya sa mga kapatid. Na bagamat mga minamahal, naging gayon, hindi ka pinamanahan mga minamahal, bagamat inuusig ka, pero tinatayuan mo ang ebanghelyo na atin pong napakinggan. Bakit po mga minamahal? Sapagkat alam mo at alam ko mga minamahal na ang lahat ng ito ay hindi masasayang, hindi mawawalan ng kabuluhan, kundi kung paano po tayo tinawag ng Diyos sa atin pong pagpikit sa sanlibutan ito mga minamahal. Kung loobin ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po natin abutan ang rapture mga kapatid, sa ating pagpikit, nalalaman natin na mayroong isang napakagandang lugar ang naghihintay po sa atin. Everybody say praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tandaan po natin mga minamahal, na ang bawat gawa ng bawat isa ay mahahayag. Kung hindi man ngayon, kung hindi man sa kinabukasan mga kapatid, sa mga susunod na araw at taon mga minamahal, mahahayag ang bawat gawa ng bawat isa po sa atin mga minamahal. Sapagkat ang ating paglilingkod na ito mga minamahal, para itong bukas na aklat mga kapatid, sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon. Akala natin mga minamahal, sa tuwing tayo po ay gumagawa mga minamahal ng mga bagay o nakagagawa, hindi man natin sinasadya mga kapatid, akala natin mga minamahal, walang nakakakita sa atin. Ay, walang nakakitang worker, walang nakakitang kapatiran, libre. Hindi gayon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay nakatunghay sa bawat isa po sa atin. Basahin natin mga minamahal ang unang Korinto, Kabanatang 3, talatang 13. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano iyon. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. So napakalinaw mga kapatid ng sinasabi ng banal na kasulatan na ang gawa ng bawat isa po sa atin mga minamahal, ito po ay mahahayag. Ang panahon ang magsasaysay.
kung hindi man ngayon, kung hindi man sa kinabukasan mga minamahal, pero isang tiyak na bagay mga minamahal sa pamamagitan ng apoy, sa pamamagitan ng pagsubok na ating pinagdaraanan mga minamahal, sa pamamagitan ng salita ng Diyos mga kapatid, ang lahat ng lihim, ito po mga minamahal ay mahahayag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Glory to God. Kaya tunay po mga minamahal, lagi kong sinasabi mga minamahal sa aking pagbabible study mga kapatid, ang pagiging Kristiyano mga minamahal, walang sekreto. Walang patago-tago mga minamahal. Kundi kung nais mo ng langit, kung nais mo ng mabuting kapakinabangan mga minamahal, tayuan po natin ang ebanghelyo, tayuan po natin ang pangaral ng ating malapastor, tayuan po natin mga minamahal ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Ang bawat gawa mga minamahal ay mahahayag. Ang araw ang magsasaysay. Nagpupuyat tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. May pakinabang ba mga kapatid? Napakalaking pakinabang ng pagpupuyat. Bakit po mga minamahal ang sabi ng Mateo 24:42? Ito'y isang uri ng paghahanda. Bakit tayo naghahanda? Sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paano nating nasabi na malapit na ang pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mayroon po tayong binabasihan mga minamahal, ang Biblia. Amen. Na kung saan, ayon po mga minamahal sa Biblia mga kapatid, nangyayari na po ngayon sa kapanahunan mga minamahal. Amen. Praise God. Nangyayari na ngayon mga minamahal ang sinasabi ng Biblia. Nagbabadya ang giyera mga minamahal between China and Taiwan. Pwede makasala ang Pilipinas. Katatapos pa lang nung 7.7 magnitude na earthquake sa Myanmar at Thailand, mga kapatid. Libo-libo ang namatay, mga minamahal. Namatay pag namatay na walang Kristo sa puso, walang Kristo sa buhay, diretso sa pagkapahamak. Kaya tunay po mga minamahal, napakapalad po natin mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Biruin niyo mga minamahal, binigyan tayo ng dakilang pagpapala, ng dakilang pagkakataon mga minamahal para makilala po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nagpupuyat po tayo. Bakit po mga kapatid? Sapagkat tayo po ay naghahanda. Sapagkat ayaw man natin at sa gusto mga minamahal, ang lahat ng mga babala ng Biblia, ito po ay mangyayari. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kung masusunod at talagang masusunod ang Biblia, mga minamahal. Bago po ang rapture, mga minamahal, kapighatian muna ang darating sa sanlibutan. Kapighatian muna mga minamahal, ang sabi ng Biblia. However, mga kapatid, ipinanalangin ng ating malapastor na sana bago dumating yung Great Tribulation, mga kapatid, tayo po ay iangat na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung hindi mangyayari, mga minamahal, ang panalangin ng ating dearly beloved and honorable pastor, mga minamahal, marami ang mawawala po sa atin. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, kapanahunan mga minamahal, kaunting pagsubok pa lang mga kapatid, wala pa yung greatest tribulation mga minamahal. Hindi pa tayo hinuhulo o hinahanap ng mga militar. Hindi pa tayo binubunutan mga minamahal ng kuko. Hindi pa tayo hinihiwa sa katawan. Pero kaunting pagsubok lang, tumatalikod na po tayo mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. How much more mga kapatid kung dumating na yung greatest tribulation na sinasabi ng Biblia. O di ba mga minamahal, ang sabi ng Biblia mga minamahal, walang bato na may iwan sa ibabaw ng kapwa bato. Ano po ang ibig sabihin nun mga kapatid? Napakalakas na lindol na hindi pa nangyayari magmula ng likhain ang sanglibutan. Kaya nga di ba mga minamahal, kung atin pong nababasa sa mga pahayagan, sa mga social media mga minamahal, ngayong Abril daw mga kapatid, mangyayari yung tinatawag na ano yun mga kapatid? Yung Big One. Yan. God bless you po mga minamahal.
Big one daw mga minamahal ang mangyayari ngayong Abril. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mangyayari daw ito mga kapatid, preferably sa dako ng Maynila. Pero mga minamahal, hindi naman natin sinasabi na ito po ay hindi mangyayari. Sapagkat tunay po, tayo po, mga minamahal, wala tayong ibang pinaniniwalaan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Biblia. Hindi tayo naniniwala sa mga sabi-sabi, mga minamahal. Pero wag nating balewalain mga kapatid, praise God, na walang nakakaalam nito mga minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos, pati mga anghel sa langit, hindi nakakaalam. So walang masama kung tayo po ay maghanda. Di po ba mga minamahal? Paano po natin paghahandaan? Hindi sa mga material na bagay. Magpapatayo po ba tayo mga minamahal ng bakal na bahay? Ng malalim na pundasyon? Magpapagawa po tayo ng kuweba mga kapatid? Hindi po ganoon mga minamahal. Kinakailangan ang ating paghandaan ang ating espiritual na buhay. Bakit po mga minamahal? Ang pangako ng Diyos, kapag siya ay sumasayo, pag-iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi natin kailangan maghanda financially, materially, mga minamahal. Ang kinakailangan lang natin gawin mga kapatid, ang maging mainit at sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang tunay na Kristiyano mga minamahal, ang sabi ni Apostol Pablo, hinahampas niya ang kanyang sarili. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi niya hinahanap ang kanyang sariling kapakinabangan. Sapagkat pag hinanap po natin mga minamahal, ang ating sariling kapakinabangan mga kapatid, hindi po yun ang daan ng tamang pagiging Kristiyano. Kundi si Pablo mga minamahal, pagamat mayroon na siya financially, sapagkat siya ay abogado mga minamahal. Siya po mga minamahal dating makapangyarihan noong kanilang kapanahunan mga minamahal. May official po siya mga kapatid. Pero mga minamahal, nang makilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay kanyang iniwan. Yung karangyaan ng kanyang buhay, kanyang iniwan mga minamahal. Sapagkat kanyang nakilala na pagtanto niya na ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon ay totoo at tunay. Paano niya naalaman mga minamahal? Sa pamamagitan ng kapangyarihan, signs, wonders, and miracles mga kapatid. Nangyayari ba sa atin mga kapatid? Everybody say praise the Lord. So mga minamahal, huwag tayong mag-aalinlangan mga minamahal sapagkat nalalaman natin mga minamahal na sa kapanahunan, ang lahat ng sinasabi ng Biblia mga minamahal, praise God, ay mangyayari. So bilang mga Kristiyano mga kapatid, huwag nating hanapin ang ating sarili. Kundi tayo po ay patuloy na magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon para mga minamahal, yung tao ng sanlibutan ito mga kapatid, sila rin lahat, kung pwede mga minamahal, mapangaralan, mapatutuhan po natin upang sila rin mga minamahal makaligtas sa kasakunaang darating. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po mga minamahal sa unang Korinto, 10:33, basahin po natin mga minamahal. Dito po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 33. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila ay mangagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid. O di ba mga minamahal, nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao. Bakit mga minamahal? Bakit kailangan niyang magbigay lugod sa mga tao? Bagamat masarap mamuhay ng makasanlibutan, pero nagpupumilit po si Pablo mga minamahal na magawa na makita po sa kanya ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung bunga ng Espiritu mga minamahal. Bakit po? Sapagkat hinahanap niya hindi yung kanyang sariling kapakinabangan mga minamahal, kundi nais niyang maging ilaw ng sanlibutan upang hindi lang si Pablo ang maligtas, kundi yung mga nakakakita ng kanyang ilaw. Ganon po mga minamahal ang tunay na Kristiyano. Huwag nating hahanapin yung ating sariling kapurihan. Huwag nating hahanapin yung ating sariling kapakinabangan, mga minamahal, sapagkat hindi malulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal.
Praise God. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Praise God. Katunay po mga minamahal sa ngayong kapanahunan, kung atin pong mamasdan mga kapatid, maraming reliyon, maraming kongregasyon mga minamahal na naghahanap ng kanilang sariling kapurihan. Nais nilang makilala mga minamahal. Praise God. Nais nilang sumikat mga kapatid sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayanan. Pero sa atin mga minamahal, glory to God, kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay sumisikat sa buong mundo sapagkat nakikita nila kung paano po natin sinusunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba mga minamahal? Hindi sa sarili natin mga kapatid, hindi sa individual na kaluwalhatian mga minamahal, kundi ang lahat ng ating ginagawa, nakikita po ito mga minamahal ng buong sanlibutan mga kapatid. Ano ang tawag nila? Yung tunay na membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi nila kaya ang ating ginagawa. Amen. Experience na po natin yan mga minamahal. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan mga minamahal, mas napapagod pa yung nagmamasid sa atin kaysa sa atin. Di ba mga minamahal? Ano ba naman yan? Halos sa simbahan na kayo tumira ha. Ang lulusyang nyo na. Ang init-init. Pero ganyan ang kasuotan nyo. Sila na po mga minamahal ang nahihirapan sa ating ginagawa. Hindi kasi nila kaya. Bakit po? Wala naman silang espiritu ng Diyos. Di ba mga kapatid? Pero tayo po mga minamahal, although very sacrificial po yung ating ginagawa. Praise God. Kahit na walang-wala ka na, nagbibigay ka pa rin ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit na pilipit na po yung ating budget, mga minamahal, wala ka ng pagkain, wala ka ng pambili ng bigas. Pero talaga yung tithes and love offering, ayaw mo talagang bawasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal? Sapagkat nais mong makasunod sa kalooban ng Diyos. Na alam po natin mga minamahal sa ating patuloy na pagsunod. Kahit pagapang po yan, mga minamahal, malulugod ang Diyos, pagpapalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Kat ang sabi po mga minamahal ng Biblia, hinahampas ng mga apostol ang kanilang katawan. Kanilang sinusupil. Amen. Bakit ganon mga minamahal? Bakit kailangan mong hampasin ang iyong sariling katawan? Bakit kailangan nating supilin ang ating sariling katawan? Bakit po mga minamahal? Sapagkat malinaw ang sinasabi ng Biblia mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano gumagawa ng mga lust of the flesh, yung mga bagay na gusto ng ating katawan, kaaway ka ng Diyos. Di ba mga minamahal? Pero pag sinusunod mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, pag nanalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, pag nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, pag dumalo ka sa gawain ng ating napakabait na Diyos, mga minamahal, simula pa lang ng pagpupuri, nananalangin ka pa lang, naramdaman mo na ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating napakabait na Diyos. Kaya po mga kapatid, yung mga tunay na napupuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, napakapalad po natin mga minamahal. Alalahanin po natin mga kapatid, ang kapuspusan ng banal na Espiritu, hindi kayang bilhin. Bakit po mga minamahal? Pag ang isang Kristiyano, tunay na napupuspos ng banal na Espiritu, anong ibig sabihin? Ang kapuspusan, mga minamahal, ito po ay accompanied by 9 fruits of the Holy Ghost. Galatias 5:22 po yan, mga minamahal. Amen. Katunay po mga minamahal, praise God, ang tunay na kapuspusan mga minamahal, alam po natin mga kapatid, amen, na mayroong lying spirit. Amen. Mayroong lying spirit mga minamahal. Amen. Kahit ang diablo mga kapatid, kapag tayo po ay nagpupuri, siya rin ay nasa ating kalagitnaan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, tayo po ay patuloy na pinag-iingat ng ating napakabait na Diyos. Sapagkat napatunayan natin mga minamahal na ang ating pagtitiis sa panahong ito mga minamahal ay hindi man lamang karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang naghihintay po sa atin. Ang sabi ng Biblia mga minamahal, di bali na mga kapatid. Praise God, di bali ng pirminas ng tuyo, ang sa tuyong pagkakan mga minamahal.
Basta't ang importante mga kapatid, nasusunod mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Di ba mga kapatid, pinagpala na tayo ng lubusan ng Diyos. Bakit po? Dati-rati mga minamahal, tayo po ay isang mga taong mga matitisurin, mga minamahal. Di ba? Nung hindi pa po tayo talagang, praise God, kumbaga, di pa tayo naluto, mga minamahal, sa pagiging Kristiyano, tayo po ay maraming kinatitisuran. Amen. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na dumaan yung maraming taon, mga minamahal, sa ating paglilingkod, mga kapatid. Ngayon, iba na po tayo, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay marunong nang mag-control ng ating mga katawan, ng ating mga gawa, ng ating mga aksyon, mga minamahal, sapagkat nalalaman po natin, mga minamahal, na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun po ang pinaka number 1 obligasyon ng mga mananampalataya. Everybody say praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal, magpahalaga po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil kita magparasagin-sagin, mga tugang. Amen. Kundi, lagi tayo nakafocus sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Sapagkat sinabi na ng Biblia, mga minamahal, may kahirapan talaga. Alam niyo po, mga minamahal, sa ngayong kapanahunan, ang number 1 na naghihiwalay sa Kristiyano at sa Diyos, ang pagsubok. Tama po, mga kapatid? Financially, especially, mga minamahal. Praise God. Yan po, mga minamahal, ang number 1 na ginagamit ng diablo. Pangalawa, mga minamahal, yung Diyos ng sanlibutan. Ano po yun, mga kapatid? Sa kapanahunan, ano po ang Diyos ng sanlibutan? Cellphone. O di ba, mga minamahal? Pag ikaw ay naghawak ng cellphone, mga kapatid, yung 5 oras hindi mo mamalayan. Di ba, mga minamahal? Nag-cellphone ka, nag-TikTok ka ng 1:00 ng hapon. Nakahiga-higa ka lang, o nakaupo ka, maganda yung upuan mo, may electric pang ka. Hindi mo na malayan, 5:00 na pala. Di ba, mga minamahal? O paano natin nasabi na mas pinalaga ng cellphone? Bakit? Sa bahay ba, mga minamahal? Sino nakakapagpuri ng 5 hours? Tayo pag nagpupuri, mga minamahal minamadali natin minsan Parang napakahirap tapusin nung 1 oras. Di ba, mga kapatid? Parang napakahirap gawin yung 1 hour joyful saka 1 hour solemn song. Pero pag cellphone ang hawak ng tao, mga minamahal, yung 5 oras, hindi mo namalayan, kulang pa. Di ba, mga minamahal? Doon nga sa dako ng pili, mga kapatid, mayroong isang children's choir, actually, mga kapatid. Although medyo may siguro mga 13, 14 years old na siya, mga kapatid. Praise God. Habang nagpa-practice, bigla na lang natumba. Di, ang tanong namin, kumain ka ba? Baka sobrang gutom mo. O, sige, sabi ko dun sa mga beloved choirs, pakainin. Kumain naman daw po. Sabi ko, anong problema? Bakit nadismayo ka? Yung magulang nagsalita. Yan po kasi, beloved, hindi na natutulog. Puro cellphone ang hawak. O di ba, mga minamahal? Kaya't minsan, mga minamahal, ang tao sa sanlibutan, mga kapatid, ang pinaka ginagamit ng diablo para siya ay makalimot at mahiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ngayon, mga minamahal, hindi sa lapi. Cellphone. O di ba, mga minamahal? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin namamalayan, nakagamit na po tayo ng 1 oras ng cellphone, mga minamahal, pero pag mananalangin ka na sa Diyos, kasi antok na antok ka na, gusto mo nang matulog kasi kaka-cellphone natin, mga kapatid, ano na lang gagawin natin? Lord, salamat po. Tapos ang bagting. Di ba, mga minamahal? Gumugol tayo ng 5 hours sa pagsiselfone, mga kapatid, pero sa panalangin, itinaas mo lang yung kamay mo, tapos na. O ano ngayon, mga minamahal? O di ba?
mas pinahalagahan po natin yung cellphone. Kaya nga, ang sabi mga minamahal ni Pablo, hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Basahin po natin mga minamahal, unang Korinto, 9:27. Ako na lamang po, mahal na kapatid. Praise God. Ang sabi po dito sa unang Korinto 9:27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga minamahal ang sikreto ni Pablo. Bakit nananatili siyang mainit at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Sapagkat kanyang hinahampas ang kanyang katawan. Itinutuwid, kung baga mga minamahal. Pag alam niyang ang kanyang ginagawa ay mga makasanlibutan ng gawain, ito po mga minamahal ay kanyang kinukontrol. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinusupil niya mga minamahal sapagkat naiisip niya na baka sakaling pagkatapos niyang mangaral sa iba, siya rin ay itakwil. Bakit po? Siya rin pala hindi gumaganap sa kalooban ng Diyos. Kaya tunay po mga minamahal, sa gawain ito mga kapatid, hindi po tayo nagmamalinis. Hindi po tayo mga minamahal nagbubuhat ng sariling bangko. Kundi, sabi ko nga kanina, ang lahat ng bagay ay hayag sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo makapagtatago sa ating napakabait na Diyos. Baka dumating yung tinatawag nilang big one, mga minamahal, akala natin, matuwid ka sa harapan ng Diyos. Yun pala mga minamahal, mayroon po tayong mga sekreto. Mga kapatid, iyan po, mga minamahal, ang magdadala po sa atin sa pagkapahamak. Pag tinimbang tayo ng Diyos, akala po natin mga minamahal, 100% po tayo. Yun pala mga minamahal, marami tayong pagkukulang, marami tayong tinatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nasumpukan po tayo, na tayo po ay mayroong unjust balance sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga kapatid, ano po ang mangyayari sa atin? Pag nasa pagkapahamak tayo mga minamahal, baka hindi tayo sakluluhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit po mga minamahal? Sapagkat ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kung atin pong babasahin, praise God, dito po mga minamahal sa Mateo 22, ang sabi po dito mga minamahal, praise God, basahin po natin ang Mateo 22 mga minamahal, 22:13 mga kapatid, ang sabi po dito mga minamahal, nang magkagayo'y sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon niyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtatangis at ang pangangalit ng ngipin. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. O, dito, nagkakatakot na bagay ito mga minamahal. Akala natin, isa po tayong tupa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero pagdating pala sa harap ng Diyos, gagapusin po tayo kung hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itatapon po tayo sa labas. Ang sabi dito mga minamahal, dyan na nga mga minamahal ang pagngangalit ng ngipin. Saan po yan mga minamahal? Walang iba. Doon sa impyerno kasama ng mga dyablo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pero mga minamahal, mayroon namang napakagandang balita doon mga kapatid sa naglilingkod ng tunay at totoo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga nagsakripisyo mga minamahal, alang-alang sa ating napakabait na Diyos. Ano ang sabi mga minamahal ng Mateo 25 talatang 34 mga kapatid? Kung atin pong babasahin, kung magkagayo'y sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magseparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buwat nang itatag ang sanlibutan. Isang gising at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang ating mararamdaman mga minamahal pag sinabi sa iyo ng Diyos ang ganito mga kapatid? Magseparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buwat nang itatag ang sanlibutan.
Palakpakan po natin muli, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay po, mga minamahal, ang sabi ng Hebrews 13:5, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. So mga kapatid, bilang mga Kristiyano, pinagpala na tayo ng Diyos. Bakit po mga kapatid? Sa dinabi-dami ng tao sa sanlibutan, isa po tayo sa mga tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa po tayo sa mga pinili ng ating napakabait na Diyos para mapakinggan po natin, mga minamahal, praise God, ang Ebanghelyo ayon po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, if you love me, keep my commandments. Everybody say, praise the Lord. Kung ako'y inyong iniibig, sundin ninyo ang aking mga utos. Hindi natin pwede sabihin, I love you, Lord. Pero pagdating sa tahanan, wala ka sa kabanalan. Hindi po ganun, mga minamahal. Ang sabi po dyan, mga kapatid, City 21 ng Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay magmamana ng langit at buhay na walang hanggan, kundi doon lamang sa mga sumusunod, gumagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung pinaka-message sa mga minamahal? Malapit nang magbalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lindol, gera, kahirapan, lahat po yan, mga minamahal, ay darating sa ayaw man natin at sa gusto. Pero ano po magiging sandata po natin, mga minamahal, para tayo po ay magtagumpay? Yung tayo po ay maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katapatan is the key, mga minamahal. Kapag tapat ka sa Diyos, nagsasakripisyo ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat tayo po ay hindi worthy, mga minamahal, pero ginagawa mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Diyos, Isaiah 41 verse 10, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako ay magpapakita ng mga bagay. Mga bagay na hindi pa natin nakita, ang sabi ng ating pinakamamahal. Ililigtas po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero doon sa mga Kristiyano ngayon, bukas iba po ang ginagawa, mga minamahal. Pasensya na po, mga minamahal. Pero tayo po ay mga papahiya sa harapan ng ating napakabait na Diyos. Kaya't habang may panahon pa, pahalagahan po natin ang paglilingkod, ang pagkatawag po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata po tayo, mga minamahal. Amen. Praise God. Buksan po natin, mga minamahal, ang ating mga Biblia. Ikalawang Timoteo, Kabanatang 2, talata po ay 11. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay, nakalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tapat ang pasabi, mga minamahal. Praise God. Kung ang isang Kristiyano, mga minamahal, mamatay, na siya po ay sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag kang mag-alala. Amen. Hindi ka man iligtas ng Diyos sa kamatayan, pero pag dilat po natin, nasa piling po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's the good news, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Pero doon sa mga hindi pa talaga 100 and fully submitted sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon pa po tayong oras, mga minamahal. Amen? Bakit po? Wala pa, mga minamahal. Wala pa, hindi po bumabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malaya pa po tayong nakapaglilingkod sa ating napakabait na Diyos. So, mga minamahal, praise God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless us all, mga minamahal. Panghawakan po natin, mga minamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magsumikap po tayo na maging matuwid sapagkat tunay po, mga minamahal, sa bawat gawa, mayroong kapakinabangan. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, isang mabuting kapakinabangan ang naghihintay po sa atin. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat, mga minamahal, ay tumayo. At tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin, mga minamahal. Wala kang katulad. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Napakabait ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal. Pero narito po tayo, mga kapatid. Pinagpala, pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na pastor,
sa ating beloved assistant pastor na nagbigay po mga minamahal ng kanilang buhay at panahon para ipangaral ang buong katotohanan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Awitin ko man sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulan, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Awitin ko man. Magpuri po tayo sa ating malapit ng mga minamahal. Patuloy po tayo magsisi sa ating mga pagkukulang, magkakasala, mga minamahal ko. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, praise the Lord. Wala kang katulad. Hallelujah, hallelujah. Wala nang ibig sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Jesus God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad, wala nang hihigit Sa'yo, wala kang katulad. Yes, God. Wala nang Purihin ang Diyos. Hallelujah, napakabuti. Ikaw ang Diyos. Mamagi ng ating pinakamamahal. Ngayon Kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. ikaw ang Diyos. Noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sapagkat ang Panginoon ay malapit na laban sa lahat ng mga bansa. Kung ano ang iyong gawin ay siyang gagawin sa iyo. Ang iyong mga gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. So mga minamahal, it is required sa mga steward ng Diyos na tayo po mga minamahal ay maging tapat. Unang Korinto 4:2. Katapatan ang tunay na susi patungo mga minamahal sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay magsumikap mga kapatid. Magpahalaga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magpahalaga sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala na po tayong mga minamahal sa lugar na ito. Praise God. Praise God. Tunay po mga minamahal. Ngayon mga minamahal,
Praise God, pinagpala po kayo sa lugar na ito sapagkat nakita po natin mga minamahal, lalong gumaganda ang inyong lugar. Lalong gumaganda mga minamahal ang inyong bahay-sambahan mga kapatid. Salamat sa ating napakabait na Diyos mga minamahal. Binibigyan po kayo ng komportabling lugar para magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Wala na po tayong mahihiling pa sa Diyos, mga minamahal. Wala nang dahilan para hindi po tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal, praise God. Pagpalain po tayo ng ating napakabait na Diyos sa lugar na ito, mga minamahal. At nakikita po natin, hindi po kayo mananatili sa ganitong bilang. Pagpapalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Magpakita lamang po tayo mga minamahal ng ilaw sapagkat tayo po ang asin ng sanlibutan mga kapatid. Purihin ang ating napakabait na Diyos. So sa pagkakataong ito mga minamahal, batid po natin na tayo pong lahat ay mayroong pangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bukas po ang langit sa unang dalangin ng ating mga pastor, mga minamahal. Ano man po yung ating mga ninanais, problema po yan mga minamahal, kagalingan ng karamdaman, mga kapatid, pagpapalang pinansyal, material, lalo tigit kalakasang espiritual. Ang Diyos, mga minamahal, nagbibigay at hindi nanunumbat. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, sa pagkakataong ito, mga minamahal, praise God, tayo po'y manalangin sa ating mga pangailangan, mga kapatid. Hinihiling ko po sa inyo na tayo pong lahat ay makipagkaisa. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Opo, dakila, papagpala namin Ama, Diyos, amang banal. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong laking biyaya at pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang narito sa lugar na ito na pinagpala mo, mahal na Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Hallelujah, patuloy mong pinangahawakan ang bawat isa. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa mga pagtutuwid, sa mga pagsubok na pinagdaraanan po ng bawat sa puso amin. Na dahil sa iyo, mahal na Panginoon, kayo po ay nagtatagumpay. Salamat po sa mga taong nananalangin sa unang dalangin ng malapastor. Sa pagkakataong ito, mahal na Panginoon, hallelujah, muli batid mo po, O Diyos, ang aming pangangailangan. Ano man po, O Diyos, ang nais ng iyong mga anak sa lugar na ito, pagpapalang pinansyal, kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng mga problema, mahal na Panginoon. Sa iyo pong kamay, inaasa po namin, mahal na Panginoon, ikaw lamang po ang may kapangyarihan upang magbigay ng kagalingan, maglutas ng mga problema, mahal na Panginoon. Panghawakan niyo po kami, dakilang Diyos. Hallelujah. Naming patuloy na masunod ang iyong mga banal na kalooban sapagkat alam po namin na dito mayroong mabuting kapakinabangan. Pagpalain niyo po kami, mahal na Panginoon, hawakan mo po ng matibay, maging po, O Diyos, sa mga ginagamit mo sa lugar na ito, mahal na Panginoon, sinasama po namin ang kanilang kalakasan, mahal na Panginoon, lalong pagpalain pinansyal, para lalong magamit sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, hallelujah. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalaman, hallelujah. Pagpalain niyo po mga kapatiran na tumulong po, O Diyos, tipuin niyo po ang kanilang mga puso na magbigay sa iyong banal na gawain upang sila rin, mahal na Panginoon, maging bahagi po ng pagtatayo ng banal na sambahan sa lugar na ito. Pagpalain niyo po kaming lahat, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot panalangin sa unang dalangin, pagluhod ng aming malapastor, beloved Almeida children, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Purihin po mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito mga minamahal, ating pangipatong ang ating mga kanang kamay sa ating parte ng ating ulo, mga kapatid, at yung kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Kung mayroon po tayong problema, mga minamahal, dalawang kamay po yung ating itaas at sabay-sabay po tayong muling manalangin. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala namin ang mga Diyos sa mga banal. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, hallelujah. Minsan pa sa unang dalangin ng aming mga pastor, sama-sama namin sinasaway, tinataboy, lahat ng uri ng karamdaman, typhus of cancer, TB, leukemia, diabetes, sakit sa puso, rayuma, lahat ng uri ng karamdaman, cast out, Jesus, mula ulo hanggang paa, ang karamdaman sa mga kapatiran, lumayas, gumaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Demons of problems be solved. Kahirapan, problema, paghihinan, paglulubaypay, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Purihin po mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito mga kapatid. Minsan pa tayo pong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo po mga minamahal ay magtaas ng kamay mga minamahal at muli tayo po'y sumigaw 3 beses. Hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Lakasan po natin upang lahat po ng problema, lahat po ng karamdaman lumayas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Cristo. Sabay-sabay po tayong lahat mga minamahal. Hallelujah! 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 Praise
Praise the Lord! Purihin po mga minamahal ang ating napakabait na Diyos, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, kalawalatian, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dito na po mga minamahal pansamantalang tapos po mga kapatid, ang ating pong praise God pag-aaral po ng banal na mensahe ng ating napakabait na Diyos. So sa pagkakataong ito,